Okay, so welcome to Principle of Reinforced Concrete Design. So today we'll be discussing the concept, the important thing that we have to understand. No, what do we expect dito sa subject na to? Okay, so what will be the objective of this subject? Of this course? Upon successful completion of this course, the students will be able to understand the in-depth stress strain characteristic of concrete for all stages of loading. As we try to put load kasi sa isang structure, no? To be specific, reinforced concrete. So, small loads will give small stresses, no? Larger load will cause larger stress. So, here in RCD, so we're going to understand what will be the effect of those different stages of loading on the stress and strain. Meaning ng strain is deformation, di ba? Over the original length. Okay, number two, we are going to evaluate the structural plain reinforced concrete elements in axial loading, bending, shear, and torsion under pseudoelastic and elastic stages of loading. Okay, so from your theory of structure, you learned how to calculate the axial force, the bending, and the shear, and even the torsion. Okay, sa mechanics nyo, no, you solve torsional forces. Now, how these forces affects the elastic and inelastic behavior of the structural members. Okay, when we say elastic, di ba? A member is elastic if you apply the load. Imagine a rubber, you apply the load, a tension, then after applying, you remove, di ba, it go back to its original shape. However, magiging inelastic siya, an inelastic material as you try to apply a load, okay, any type of load, so of course, magde-deform siya. You remove the load, hindi na mababalik yung original geometry niya. So, permanent deformation yung mangyayari. So, that is inelastic, okay, material. So, yung loading na yan, yung axial bending shear will cause possible mag-cause siya ng elastic to inelastic, no, stages. So, we have to investigate that on kung ano ba yung nangyayari doon sa structural members natin. Okay? So, the allowable strength, we are going to apply allowable strength and load resistance factor design method for reinforced concrete. We actually have two design philosophies that we can use on the design of reinforced concrete. Those are allowable strength and load resistance factor design. So later on, i-discuss natin tong dalawa na to. Okay. So for this subject, we will only cover beam, slabs, and columns. Okay. So or ito yung tinatawag natin na superstructure. Okay. So sa design kasi, sa design, any type of design. So above the ground, this is your ground. Above the ground, so we call this superstructure. Okay, those are composed of structural elements, beam, slabs, and columns. Yun lang i-design natin. Beams, slabs, and columns. We will not design lahat ng mga elements doon below the ground level. So usually they are footing tie beam, they're footing tie beam, by footing, and foundation, other type of foundation. So we are not going to design those structural elements because they are subjected with the soil pressure. No, kasi you have to identify the characteristic of soil pa, no, when designing this member. No, you have to identify the soil properties, the soil bearing capacity, and that is not part of our lecture. So baka i-discuss yan sa ibang subject nyo, such as foundation design. So nandoon yon. So we'll just focus on beam, slabs, and columns. Okay? So, if we are going to expand pa yung mga topics natin i-discuss dyan, so we are going to talk about the beams, not just beams, but we have singly reinforced beam. So later on, you will understand what is singly reinforced beam, non-rectangular beam section, kasi yung concrete class is very versatile, or we can form it into different shape because originally fresh like siya, 'di ba? Fresh like siya bago siya maging concrete. Okay, serviceability, it means the deformation or deflection of the structural elements. Shear and torsion, analysis and design of reinforced concrete slabs.
Analysis and design of short reinforced concrete columns, biaxial and slender columns. When I say slender columns, ito yung mahabang columns. So we can differentiate the short and slender columns, no, in the latter part ng mga meetings natin. Okay, so we have formula for that for us to identify that column is already long column na, slender column na siya. Development length splices bar cutoffs. So we will understand here bakit pinuputol yung bakay sa portion na 'to, bakit hindi na lang siya extend. Okay, so development lengths gaano ka ang lalim, 'no? For example, yung ating biga, okay? So, ito yung main bar natin, gaano kahaba dapat yung kanyang pasok dito sa column. So, that is development lengths. Okay, so pag-uusapan natin ito lahat. Ito yung mga topics natin for this subject course. So, um, so what is reinforced concrete? Reinforced concrete is made of concrete, obviously. So concrete is a mixture of sand, gravel, rock-like, and other aggregates. So as civil engineering students, hindi dapat natin sinatawag na semento yun, guys, ha? Oh, may semento, no? Sira-sira na yung semento dito sa daan na to. No, it should be concrete, no? Concrete dapat. Kasi ang semento is just a cement. So when we say concrete, gravel, sand, cement, and water. So it is mixed together to create a fresh concrete. So, but eventually, after a certain days, titigas siya, magiging hardened concrete na siya with a certain compressive strength. So, concrete, after curing, after specific number of days, so it will resist higher compression. So, because it is it will resist, no, compressive or it consists of compressive strength. So what is compressive strength? It is force over area, no? That is stress, force over the area. Ito yung kaya niya ng force na tanggapin per square meter. So if you took the subject na material testing, so from that subject, I'm not sure kung na-take yun na siya, no? So you create a cylindrical sample of concrete. Then you will you will put it on a universal testing machine, ko-compress yan. So may lalabas dun sa machine kung ano yung pinakamataas na force na kaya niyang resist bago siya mag-crack. Puputok yan, magka-crack. And then you divide it by the area. That is the compressive strength of concrete. Usually, may mga kuha kayo diyang 21 megapascal. Ayan, 21 megapascal of strength. Ito yung tinatawag na FC prime. Concrete is very strong in terms of compression. Sobrang lakas niya sa compression. Now, you try to create a beam made up of concrete and then test it using flexural strength or doon ulit sa UTM. Pahiga naman yung lagay sa kanya. Mahaba yung beam na to. May dimension din to. So you apply a load here. Okay? Then it will bend. So magbe-bend siya ng paganyan. So ano mo-observe nyo? Saan siya unang magka-crack? Okay? So unang magka-crack yan, class, sa bottom. Bakit siya nag-crack dyan? Kasi nandiyan yung tension. Okay? Concrete is very weak in terms of in tension, but strong in compression. Kung saan yung tension, doon mahina ang concrete, doon magka-crack. That's why, dyan papasok si reinforced concrete. Okay, so we provide reinforcement. Okay, doon sa weak part of the concrete, saan? Sa tension side. Primarily, you have to provide tension reinforcement or rebar reinforcement doon sa tension side of the concrete. Okay, yun yung main purpose ng pagiging reinforced concrete. Okay, so yung concrete malakas compression. So mahina siya sa tension, that thus provide steel doon sa tension side. Hindi basta-basta pasukan mo na lang yan ng bakal. Reinforced concrete na yan. May proper location yan. You have to identify nasaan ang tension side. Okay? Nasaan ang tension side yan. So
Dahil nandiyan dyan yung weak part niya, maglalagay tayo ng bakal dyan. So, kapag ka naglagay tayo ng bakal sa tension side, yan ang tinatawag na, yan yung commonly called as singly reinforced. Okay, singly reinforced yung bakal nasa tension side lang, no, of the beam. Singly reinforced beam yung tawag doon. Okay? So, paano siya magiging doubly? Usually kasi, nagre-require na rin ng bakal doon sa compression side. Yan. So, explain natin yan pagdating natin ng doubly. No? Okay? But mostly of the design beams, lagi siyang singly reinforced beam. Sa tension side siya nilalagay. So, therefore, it is very important as designer for you to identify nasaan located yung tension. Is it the top portion of the beam or the lower portion of the beam? So, anong gagamitin mo para ma-identify yung location na yon? Use moment diagram. So, sobrang halaga ng moment diagram, guys, ng TOS nyo. Okay? Remember na if we have a fixed-ended beam, so ano yung itsura ng moment diagram if we have uniformly distributed load? Okay, anong itsura ng moment diagram nito? So, negative sa support, o ganyan. Positive sa midspan, negative sa support. Okay? So, that will be the bending moment diagram. So, ano ibig sabihin kung ano naman sir kung may moment diagram? Pag may negative moment, anong nangyayari sa beam? Anong shape ng beam? Pag negative yung moment, sad siya. Okay? Pag positive yung moment, happy siya. And that will help you to locate yung tension. Sa support, kasi negative moment yan, yung tension nasa taas. Sa midspan, dahil positive moment yan, yung tension nasa baba. So, saan mo ilalagay yung bakal? Sa support, sa taas mo siya ilalagay. Okay. Sa midspan, sa baba mo siya ilalagay. So, kung nakapunta na kayo sa mga site, guys, ito yung ating biga. Sa mga support, makikita nyo sobrang laming bakal sa taas. Sa mga support, maraming bakal sa taas compared sa bottom bars. Okay. Pero pagdating sa midspan, maraming bakal sa baba. Sa midspan. Okay? So, that is because of the bending moment diagram. Okay? Kaya sobrang importante class na ma-identify mo positive ba yan o negative bending moment. Kasi that is the location. That will also tell you kung saan yung location ng mga bakal. Okay? So, kaya siya reinforced concrete, combination ng concrete na malakas sa compression, bakal naman na malakas sa tension. So, siyempre, ilalagay mo yung bakal doon sa tension side of the concrete para mapigilan yung pag-crack. Okay, so let's understand the stress-strain behavior, stress-strain diagram of the concrete. Okay, so when you say stress, that is force over the area. Strain is the deformation over the original length. Okay, as you increase the load, obviously, it will deform. They are directly proportional to each other. Force and strain. Strain and stress, they are directly proportional. So at some point, their relationship is linear. Okay? Until it reach the proportional limit, actually up to its elastic limit, almost linear yan, class. Okay? Linear tong line na to. What does it implies? So meaning, since linear sila, there is a specific slope here. Okay? And that slope is called the modulus of elasticity. Okay? Or elastic modulus. So at elastic limit, so applicable pa si Hooke's law. Hanggang elastic limit lang. But beyond that, so magiging plastic na siya. Okay, plastic na behavior niya at this range until its break. So itong highest point of the stress na kaya niyang dalhin is equivalent to your ultimate compressive strength, FC prime. Okay, and then it will reach the breaking point. So, anyway, pakita lang muna natin to, no? Ano ba yung values ng FC prime? So, itong ultimate compressive strength na to, class, ito yung tinitignan natin pag bibili tayo ng concrete.
Ito yung tinatawag commonly sa construction na ilang PSI ang kailangan natin diyan, engineer. Okay, so pag sinabing 3,000 KSI, that is 3,000 PSI. 4,000 PSI and 5,000 PSI. These are the usual concrete strength na binibili, no? So ito 'yon, yung pinaka-highest compressive strength na kayang dalhin ng concrete bago bumaba na itong stress diagram. Ibig sabihin, hindi mo na kaya kahit itaas mo yung load, hindi na matataas yung applied na load mo. Ano na lang mangyayari? Magkakaroon na lang siya ng continuous deformation without any increasing of the stress. Dire-diretso na lang siya mag-deform hanggang masira siya. Okay? So, ito yung tinitignan natin pag bibili tayo ng compressive ng concrete. Okay? So, usually, mami-meet yung compressive strength na yan, ultimate compressive strength at 28 days. 'Di ba? 28 days yan. So, sa mga nag-research dyan ng concrete, yun, gagawin yun. Maghahalo kayo ng concrete. Tapos, after 28 days, you test it. Ilan yung compressive strength niya? Yun yung ultimate, yung pinakamataas na compressive strength. So, now, if we are going to investigate yung, halimbawa, meron tayong 28 megapascal. Ito, ibig sabihin yan, pwede ka mag-apply ng 28,000 kasi mega kilonewton per square meter. No? Kilopascal kasi to, 'di ba? Ang megapascal is 28,000 kilopascal. No? So, ibig sabihin yan, class, kaya niyang mag-resist ng ang 1 kilonewton class, equivalent yan sa ano, sa ang 1 kilonewton equivalent yan sa almost 2 tao na ang bigat ay 50 kilograms. Imagine that, no? Ganun kabigat. So, kaya niyang mag-resist ng 28,000. So, ilang tao yan? 56,000 na tao sa isang square meter, no? Ganyan siya kalakas yung concrete. Okay, yung compressive strength niya. If we have 28,000 or 4,000 PSI, sobrang lakas ng concrete, no? Pero, if we are talking about, kasi ito magiging plastic, ano na to plastic condition na. If we are talking about the elastic capacity of that concrete, approximately that is 50% of that. Kasi elastic behavior, no? So we don't want to have plastic deformation kasi sa concrete. Pag nagkakaroon ng plastic deformation siya, permanent deformation yan. For example, nagkaroon ng earthquake. Ayaw naman natin na pag after the earthquake, permanently deform yung ating structure. Gusto natin, magbe-behave lang siya. So, magsasway lang siya, sasabay lang siya sa sway, okay, due to the earthquake, and then, hindi magka-cracks yung concrete natin. Same pa rin. So, that's why. So, hindi natin sasagatin yung FC prime once we want to investigate its deformation. Okay. So, we just looking at the elastic limit. Okay. We're just looking at the capacity up to the elastic limit. So, hindi natin gagamitin yung 28 megapascal, yung buo na yan. So, 50% lang, no, almost 50% lang para maging elastic pa rin. Halimbawa, kaya niya ng 28 kilonewton, wag 28. Okay, 28,000 kilonewton. Wag 28,000 kilonewton per square meter ang i-apply mo. So, 14,000 kilonewton per square meter lang. Yun ang i-apply mo. No? 50% para elastic pa rin yung kanyang condition. Okay? So, kasi ayaw natin ng permanent deformation sa concrete. Anyway, ang allowed lang ni code na minimum FC prime is 17 megapascal. 17. Lower than that, hindi na pwedeng gamitin yan for structural elements. Bawal siya gamitin sa slab, column, and slab, column, and beams. Bawal gamitin yung less than 17 megapascal. Pwede kapag non-structural members. Pwede sa wall. No? Kung gusto mong buhos yung wall mo, pwede. Pero hindi naman required na ano yan, na more than 17 megapascal. Ito, for structural members lang. Yung magre-resist ng gravity loads, loads on the structure. Okay. So,
Eto makikita natin 'to class sa NSCP table 419.2.1.2. Anyway, ang reference natin class is the NSCP 2015 second printing. Okay? May dalawa kasing printing ang NSCP. 2000 NSCP 2015 first printing, second printing yung latest nila ngayon. Hindi pa kasi nalalabas yung isang NSCP na hihiwalay-hiwalay daw nila per chapter. Okay, so ang basis natin ng mga codes is the NSCP 2015 second printing. So ito may conversion lang tayo dito but you don't have to worry. So, sir, magbibigay ka ba ng PSI sa mga exams? No, more on metric system yung mga ipapakalculate ko. So, di ako magbibigay ng English system units, no? So, just be familiar with the units of kilonewton, megapascal, millimeter. Okay, so, ayan. So, kilonewton o newton per mm squared or megapascal. So, yun lang naman yung mga units natin dito. Anyway, na-mention ko na to kanina, yung slope of this line, okay, of this proportionality line, the slope of that is the modulus of the elasticity. Okay, dito lang applicable si Hooke's law, guys, no? Up to its elastic limit. So beyond that, hindi na pwede si Hooke's law. Kasi you cannot predict the trend of this line, no? Ito, straight line yan eh. So predicted yan. Predictable using Hooke's law. So, again, yung line na yon is rise over run. Yung slope of that line is the modulus of elasticity. So what is the modulus of elasticity of concrete? So for normal type of concrete, that is which is ang density is 2,300 kg per cubic meter. Ang modulus of elasticity niya is 4,700 lambda square root of Fc prime. Okay? Eh bakit may hindi ba normal weight na concrete? Yes. Okay. So may tinatawag tayo na lightweight concrete. Yung bigat ng concrete class is nakadepends on the weight of the aggregates. If you have lighter aggregates, lightweight concrete yon. Okay, if you have normal type of aggregates, normal concrete yon. However, lightweight aggregate is much expensive than the normal type of aggregates, normal weight. So, mas mahal yun sila. Mahirap kasi imina yung mga magagaang aggregates. So, sa Pilipinas, usually ang mga supply, mga quarry, okay, mga nagsusupply ng gravel, pumapalo siya sa normal type of concrete na nagagawa. Okay, so ito yung lagi nating gagamitin, no, for the modulus of elasticity ng concrete, 4,700 lambda squared ng Fc prime. This is just an approximate value kasi this is the accurate formula for the modulus of elasticity. Actually, code provides mga options. So, kaya doon magkakaiba-iba once we jump into the design. Pag wala tayong isang path, magkakaiba-iba sagot natin. Pero tama yun ha. Hindi ko sinasabing mali yun. Kasi dito pa lang, halimbawa, pwede mong gamitin tong formula na to. Pwede rin dito. Halimbawa, 2,300 kg per cubic meter ang iyong density. Pwede ito yung density. Pwede ito yung maging formula mo for modulus of elasticity. Kasi galing lang yan dito, yung 47, dito sa formula na yan. So if you will try to substitute 2,300 raised to 1.5, 1.5, 0.043, that is approximately equal to 4,700. No, pero ang ginamit nilang ni code is 47. It is just okay to use this. Okay lang naman gumamit nito. Kasi pag binasa mo yung code class, laging may words siya na it is permitted to use. Okay, marami tayong mga makikita yan sa code. It is permitted to use this formula. Okay, may formula ka nito pero meron ka pang permitted dito. So may option si designer kung anong gagamitin. Now, magiging iba-iba na yung sagot natin ngayon. Dito pa lang sa modulus of elasticity. Kaya class, tatandaan nyo, kumbaga para tayong isang kumpanya na isa lang lagi yung path sa pagde-design. Okay, so, kumbaga, dito sa subject na to, for now, ako muna yung boss nyo. So, kung ano yung papagawa ko sa inyo na design, yun yung susundin nyo. Kung ano um, yung option na pinili ko for the design, yun dapat yung sundin nyo. Para parehas tayo ng sagot, class.
Okay? So for example, dito, instead of using this formula, ito yung gagamitin natin. Okay? For normal type of concrete. So ito lagi yung gagamitin natin pag sinabi sa problem, normal type of concrete. Okay, you don't have to look for its density. Just use 4,700 lambda squared of FC prime. Okay. But in the future, na if you're now the designer, if you're the engineer, okay, malaya kang gamitin kasi maraming options sa NSAP. Kaya do not question the design of a certain structural engineer. Ko-questionin mo. No, unless you prove that na mali yung calculation niya. No, kasi hindi porket iba yung lumabas sa kanya, dapat yun din yung lumabas sa'yo ng design. Kasi pag sinabing design, ang daming possibilities niyan. Okay? So, ngayon, para isa lang yung sagot natin class, susundin nyo muna yung mga instruction ko sa pagde-design. Okay? So, I hope nakuha yun class. Sobra kasing daming ano nito ni NSCP, parang options niya sa once na you design, no? So, babanggitin natin yan once we, ano ha, we tackle yung mga codes. So, what is the value of lambdas? Lambda is, 1.0 for normal weight concrete. Okay, 1.0, hindi naman mahirap tandaan. 0.75 for lightweight. Pero hindi naman tayo gagamit niyan sa mga calculation natin. Puro normal weight of concrete tayo. So, lambda, 1.0. Maraming beses natin gagamitin yung lambda na yun, class, sa mga susunod pang mga formulas. So, itong mga values na yan, nandiyan lang yan sa table 419.2.4.2 of the NSE. Another properties is the tensile strength. Okay. Remember, no, concrete is very weak in terms of tension. So, how do we measure that tensile capacity? So, by rupture tests. Okay, so usually, we subject that into flexure and then identify the bending moment na kaya niyang i-resist, no? Yan. So, let's say, 3-point load test, ang tawag dito. Kasi may 3-point ka, may support, and then dito. So, parang simply supported. So, you calculate the maximum moment induced by this force. Simply supported, di ba? PL over, anong moment na ito? P over 2, P over 2, P over 2, anong shortcut na ito? May shortcut to yun. L over 2, so magiging P, L over 4. That is the maximum moment of a simply supported with concentrated load, no? Yun. Okay, so you measure the moment na kaya niya, and then that moment will induce stress or bending stress. That bending stress, ang tawag dito class is rupture. Okay, kasi pag nag-bend yan, ang unang mag-rupture dyan sa tension side. Okay, so how do we measure that maximum bending stress? That is 0.62 lambda squared of FC prime. So again, concrete is very strong in terms of compression, but weak in tension. Almost 10% lang if we have 28 megapascal of compressive strength, yung rupture strength niya, or bago siya mag-crack, as you expose it into flexure, okay, so nasa 10% lang ng 28, 2.8, ganun. So let's see kung ganun nga, halos ganun lang, hindi man sinasabing sakto. So halos 10% lang, no? Let's say, normal type of concrete, 0.62 square root of 28. Ano yung stress na kaya niya in terms of tensile? Ang kaya niya lang, 3.28. So, mahina lang, no? Pero mataas pa rin naman yan, yung 3.28 megapascal. Hindi yan basta-basta mabibend mo by just using your force. Hindi mo kaya yung bend naman yan, no? By just only using your force. Hindi mo pa rin mabibend yan. Okay, pero that is very significant. Large significant difference between the compressive and the flexure stress. Actually, flexural stress yan kasi galing yan sa formula na MC over I. So, ibabacksolve mo o gaano kataas na moment yung, ito yung substitute mo dito, gaano kataas na moment yung kaya niyang ma-resist, no, if we have allowable stress. Hanggang dyan lang yung stress na pwede niyang i-carry. So, maliit lang yung moment na kaya niyang i-resist. Maliit lang yung load na kaya niyang i-resist. Backsolve mo siya, no? From your formula na bending stress na MC over I. Okay? So, itong formula na to, babalikan natin yan as we solve the deflection of the beam, no? So, babalikan natin tong topic na to. Shear strength. Shear strength, the ability of material to resist shear forces.
Okay, kung ang yes, yung concrete may capacity siya to resist flexure, meron din siyang capacity to resist shear. Okay, pero mahina lang din 'yan, so maglalagay tayo ng reinforcement for that. So hindi ko napakita yung formula dito kasi sobrang daming formula in terms of shear strength and 'no. So, other properties, okay, yield strength. Steel naman tayo, punta tayo sa steel. Okay. Strength, yield strength. So, ano yield strength? Okay. Drawing natin yung stress strain diagram of the steel. Yung yield strength, linear muna siya hanggang elastic limit. Okay. Tapos, hanggang mag-yield point. Actually, almost pantay lang to eh. Itong point na to. So, medyo exaggerate lang pagkakadrawing ko. So, ganito lang siya. Yan. Yung yield point na yan, class, halos pantay lang to ng ng dulo ng elastic limit mo. Tapos saka na siya aangat. Okay, what do we mean by yield point? Yield point is the point where the stress, okay, Fy, we call that Fy. Ito yung stress value na even you increase the load, hindi na, actually, hindi nag-increase yung load, pero continuous yung deformation niya. Pataas lang ng pataas yung deformation. Ganito dapat yung tamang drawing niya. Pataas ng pataas yung deformation niya. Kasi, yun yung dulo na, yung yield point na yun, class. Yun yung dulo ng pagiging elastic niya. Okay. Yun yung dulo ng pagiging elastic of that steel. So, ito rin yung binabantayan natin in buying steel materials, yung yield stress. Kasi at yield point, yun yung batayan natin kung hanggang kailan magiging elastic yung ating material. Kapag hindi niya pa nare-reach yung stress na yan, hindi pa siya hindi pa siya nag-yield, or ito yung commonly called does not yield, pag hindi niya pa nare-reach yan. So pag hindi pa niya nare-reach to, elastic pa yung material natin. Pero pag na-reach niya na yan, mag-start na siyang maging plastic. So beyond that point, unpredictable ulit yung magiging stress dyan. Beyond that point, unpredictable yung stress dyan. Beyond that point, we cannot use the Hooke's law. So, Hooke's law is only applicable doon sa stress na less than sa Fy. Dito lang applicable yung Hooke's law sa side na to, sa elastic range. Okay? So, yun yung yield strength, guys. Yun yung binabantayan natin pag bibuild tayo ng bakal. Ano ba yung mga sizes ng bakal? Ito, usually used in residential, 25 to 36 high-rise building. Kaya wala kayong makikita sa mga malapit lang sa ano nyo, sa mga bahay nyo. Bibili kayo ng 25 mm na bakal, wala kayong makikita. No, punta kayo sa malapit sa palengke, usually malapit sa palengke yun. Bili kayo ng 25 mm. Ang hirap makakita niyan. Kasi ang target market nila, residential eh. So, wala kayong makikita na 25 mm na malaki yan. No? So, usually, for mid-rise to high-rise structure yan. No? So, mga school buildings, ganun, 4-story, na mahahaba yung beams. Yan, 25 mm. Common length naman, ito naman, hindi naman masyadong gagamit sa design to. Usually, ginagamit siya for cutting list. Okay, kapag nag-estimate, ito, mga length na to. Others, properties of steel is toughness and ductility. Pag-isahin na lang natin to, no? Imagine, bumili ka ng chicharon, bagong bukas na pala, malutong siya, no? Okay, so di ba madali siyang, pagka ika-crack mo siya, pag kinagat mo siya, malutong siya. Brittle siya, brittle. Kailan nagiging brittle ang ating steel? Kapag may sobrang liit lang na imperfection. Halimbawa, bumili ka ng steel, tapos may maliit lang yan na crack, imperfection na yan. As you bend that steel, crack, hindi na yan mag-bend pa. So, crack agad yan. Okay, so, we have to look for this small cracks sa mga steel natin. Kasi it can easily propagate eh. Mabilis siyang dumire-diretso. Okay, so that's why, sa isang bulk ng steel, pag umorder kayo, so meron tayong random test doon.
So, just to make sure na at least pumasa, no? Yun, sa testing, tensile strength, no? Tensile test ang ginagawa doon. Okay. If wala naman siyang any imperfections, still should be ductile. What do we mean by ductile? So makunat siya. No, even you stretch it, you bend it, it can bend no up and into some extent without any permanent deformation. Kasi sobrang elastic ng steel. Okay. Imagine mo, no, imagine mo, ang FY, ang common values ng FY ito, hanggang elastic limit yan yung FY na yan. Pag na-reach niya yung, na-start niya ma-reach yung FY, less than that value, okay, about 230, hindi niya pa na-reach yung FY, 239, 229. Ito yung mga common values kasi ng FY. Megapascal yan guys Elastic pa yan. Ang taas yun class, 229 megapascal. Compare mo sa concrete, di ba? Ilan lang. Actually, yung FC prime natin, nandito yun. Hindi na elastic yun. Sa pinakataas yung FC prime If we are going to compare the stress strain diagram of the concrete to the steel, yung FC prime, nasa tuktok yun ng stress strain diagram. Pero pag bibili tayo ng steel, yung FY na yun, andi dito lang, sa dulo lang siya ng pagiging elastic. And that is 229 megapascal. Imagine, no, how elastic is your steel? 229 megapascal, no? Elastic pa rin siya. Okay. At lalo na kapag yung yield strength mo is grade 60. Usually ang tawag nito sa ASTM, grade 40, grade 33, or grade 30. Okay, may mga color designation pala yan para malaman mo yung bakal no orderin mo kapag ikaw ay site engineer, no? You have to look for this color. Order ka ng uh, 420 megapascal, dapat yung dulo niyan green. Green. Okay, green. Umorder ka ng 280 megapascal na steel, yellow yan. So, meron lang discrepancy konti si Philippine National Standard tsaka na NSCP when it comes to their values being used in the, ito sa NSCP, ang mga values na ginagamit sa calculation, ito. Pero pagdating sa Philippine National Standards, may konti silang discrepancy. Okay, pero konti lang naman. Okay, so yun yung tinitignan. So, steel can be also weldable. Okay, weldable siya. Anong kulay naman yung weldable? Red. So, halimbawa, bibili ka ng grade 60. So, dapat kulay niyan is green, red. Okay, green, red. Bibili ka ng grade 40. Ito yung 280 megapascal. Ito yung usually ginagamit sa mga stirrups, 280 megapascal. Mas maliliit na strength. Sa mga slab, kasi hindi ganun kataas yung requirement nila when it comes to the strength, no? So, mas mura kasi yan. Okay, so, bibili ka ng grade 40, 280 megapascal, yellow, red, para weldable. Okay. Sir, paano pag red yung magkabilaan? Peke yan. Di pwedeng pares red. Kasi ano yung strength niyan? Red refers to weldable. Okay, peke yan class pag nakita ko yung red magkabilaan walang ganung bakal. So, ang tamang kulay, ito lang. Ito yung nagbibigay ng strength. Okay? So, peke din yun pagka yung kulay mo sa kabila yellow, tas dito green. Hindi pwedeng nagva-varies yung strength ng steel. Dapat uniform siya all throughout its length. Kasi pag nagka-calculate tayo, isang strength lang nilalagay natin dyan eh. Okay, so yun. So, watch out for those colors, especially sa mga site engineers. Sobrang halaga nun. Pag dinideliver yung mga bakal. Okay. So yun, steel is weldable, may yield strength siya. Another properties is, okay, we talk about the ductility. Again, ductility, it can bend up to some extent without permanent deformation. Kasi sobrang taas ng elasticity niya or nung yield point niya. No? Another properties of steel, ano pa? Nabanggit ko na to, weldable siya. Okay. So, durable. Durable yung steel. Even if you expose it into rain, maulanan man siya dyan, maarawan. Okay, hindi naman agad-agad mangangalawang yan. Yung kalawang yan, class, surface corrosion lang yon. Okay, so hindi siya sagad-sagaran sa loob ng bakal. No? At years siya bago maubos. Okay? Bago ubusin ng kalawang.
taon yun, class. At meron pa ngayong mga corrosion resistant steels, meron ng binebenta ngayon. Okay? So, actually they are GFRP, kaso mas mahal yun, mga GFRP. Durable yung steel. Okay. So, there are different types of steel reinforcement. We have hot-rolled steel bars, longitudinal bars, and pre-stressed cables. Hot-rolled steel bars, okay, or hot-rolled steel, actually, hot-rolled steel dapat to, no? Hot-rolled, ito yung mga ginagamit sa mga steel structures, yung channels, okay, yung eye, okay, so ano pa, angle bars. They can be also a reinforcement to our concrete. Okay, pwede silang maging reinforcement, maging steel reinforcement. Paano? Okay, so kung nakita kayo ng mga commercial structure, uso to sa mga commercial structure. So, sa mga 3-story commercial structure, ginagawa nilang composite building o composite structure. So, ano ibig sabihin ng composite? Halimbawa, meron ka ditong hollow steel section, yung column mo. Okay. So, tapos bubuhusan mo siya ng concrete sa loob. Hollow steel section siya. Okay? Okay, sige, may question ata tayo. Sige. Ano yun, Brian? Ano yun? Naka-raise your hand. Any question? Wala naman. Okay, sige. Pag may questions, sige, go. Okay, okay lang. No worries. Ayun, so, we have hot roll. Kaya siya tinawag na hot roll kasi lumabas siya machine na sobrang init. Tapos yun na yung shape niya. Usually, ang range nung temperature niya is 2,000 degrees Celsius. Lulutuin yun doon, tapos lalabas siya, ganun na yung shape niya. Hindi siya winnowed na para maging ganyan na. Yun na talaga yung shape niya. Okay. They can be reinforcement kasi pwede tayong gumawa ng concrete na hindi mo nalalagyan ng supposedly longitudinal bars kasi dapat ang nilalagay. Okay. Hindi mo nalalagyan ng longitudinal bars, just pure hot rolled yung kanyang nasa labas, bubuhusan ng concrete sa loob. Tawag niyan is composite steel section. Pwede naman nasa loob yung steel. Ito yung concrete mo. Tapos usually, naglalagay dyan ng eye. Okay. Letter I. Composite steel section yan, guys. Okay? Yung longitudinal bars naman, ito yung ginagamit natin sa reinforced concrete. Okay, longitudinal bars. Ito yung may mga rib. Ito yung may mga ganyan. Rib. Tawag dyan is rib. R-I-B-B-E-D. Okay, anong purpose yung rib na yan? Again, we have reinforced concrete. Pag ito yung bakal, pag binuhusan mo siya ng concrete, pag nato yung concrete, kakapit yan dyan. Now, ito yung ating beam. Paglagay tayo ng force dyan, magbe-bend yan. Pag nag-bend yan, especially nasa tension side siya, nagkakaroon ng pull out yan dyan. Okay. May tension yan. So, gusto niyang mag-pull out along its length. Gusto niyang mag-slide. Okay. Now, if you have rib here, mas tumitindi class yung kapit nila sa isa't isa. Mas nai-increase yung friction. Okay. Frictional resistance. So thus, yun yung importance kung bakit may mga rib yan. Kaya hindi tayo pwede gumamit ng longitudinal bars para sa reinforced concrete na makinis. Bawal yun. Bawal gumamit ng makinis na bakal. Kasi bumababa yung bond strength between the steel and the concrete. Okay. Kailangan natin bantayan yung bond strength na yan. Pre-stress cables. Ito naman yung ginagamit sa mga pre-stress na mga biga. Ano yung pre-stress? Okay, pre-stress, na-stress na sila bago pa ilagay doon sa structure. Usually, mga precast beams. So kasi, ang ginagawa niya sa mga pre-stress, naka-camber na sila. Okay, camber. Usually, nilalagay ito sa mga bridges, sa mga long span bridges. Okay, mamaya explain natin. Ayan. So, pre-stress cables, ilalagay yan dito sa bottom side. Okay, hahatakin. Okay, hatakin yan. Bubuhusan, hindi pa buhos to bubuhusan muna. Okay, hatak muna bago buhos.
Tapos naka-camber yung forma. Okay, naka-camber yung forma. Tapos, after matuyo yung concrete, i-release ngayon tong pagkakahatak dito. Mga tension cables to class, no? Hahatakin yan. So, imagine yung goma, tapos, binitawan mo, anong ginagawa niya? Kino-compress niya ngayon yung bottom. So, madadagdagan yung compression dito sa bottom. Naging compression na ngayon yung tali. Ko-compress niya yung baba. Tapos, originally, naka-camber ka pa. Ngayon, pag nilagay mo yan sa, sa support, lagay mo na yan dyan, nilagay mo na dyan, natuyo na, nilagyan mo ng load dito, may camber ka na, may additional compression ka pa. So, ano mangyayari dyan in actual? Mababawasan yung bending niya. No, hindi na siya magde-deform pababa. Okay? Kasi, na-compress mo na sa baba, kung may flexure, kung may tension ka man doon, naglalaban yung compression kasi may compression ka na in-apply sa baba. Tapos yung tension actual, so almost nagiging zero yung stress doon sa bottom side of the beam. Okay. So usually ginagawa siya sa mga long span bridges, mga pre-stress beams na yan. Hindi reinforced concrete beam yan ang ginagamit dyan. May explain natin kung bakit hindi reinforced concrete beams. Anyway, ang modulus of elasticity ng bakal is 200,000 megapascal. Compare mo yan sa concrete. 4,700 lang, square root ng FC prime. Ang liit lang yan, compare dito, layo nila. Okay. Layo ng pagiging elastic ng concrete sa steel. Ng steel sa concrete. Fixed to any FY. Kasi ito, yung concrete, modulus of elasticity ng concrete, is dependent on its FC prime. However, for steel, any grade of steel, laging ganito yung kanyang modulus of elasticity. Any grade of the steel. Ito, pag-usapan natin yung advantages of using structural material of concrete, reinforced concrete, na gagamitin as structural material. Cost, compressive strength. Obviously, malakas yung concrete sa compressive strength. Yung steel naman, sobrang lakas nun sa compressive strength. Pero overkill na yon, no? If you are just designing a two-story, sobrang overkill na gumamit ka ng column na steel kasi sobrang taas ng compressive strength ng paggagamitan mo sa column. Kahit yung maliit lang na member natin. Okay, so concrete is very strong in terms of compression and cost effective. Mas mura siya compared sa steel. It has high resistance sa water in terms of corrosion. Okay. Kasi, once, if ma-observe mo, yung mga structure na malapit sa dagat, yung dagat kasi, mataas yung chloride niyan. Okay, so, or NaCl, no? So, ito yung magkakos ng corrosion kasi sa mga bakal natin. Ang reinforced concrete kasi, okay, may bakal siya, pero nakatago sa loob. May tinatawag tayo na concrete cover. Usapan natin to sa mga next na meeting, no? Ngayon, kapag magtatayo ka ng structure, offshore structure, so, lapit sa mga dagat, mataas ang corrosion. So, iniiwasan maglagay ng mga steel doon kasi magko-corrode yun eventually. No? So, pero ang concrete, nakatago yung mga steel niya. No? And kung meron ka dyang waterproofing, hindi yan papasokin agad nung water, nung tubig. Although kahit pasukin yan dyan, may ano yun, may competition yun para makapag-penetrate, depende sa strength. Matagal makapag-penetrate yung tubig sa loob ng concrete. Okay? Especially high strength of concrete. The higher the strength of concrete, mas nahihirap pa mag-penetrate yung water natin doon. Okay? So, kaya mas high resistance yung concrete, reinforced concrete, pagdating sa mga water in high corrosion. High susceptible in terms of high susceptible in corrosion. No? Fire naman, fire. Okay, compare natin isang structure, masunog yan. Okay, dalawang structure na para steel tsaka concrete na sunog. After that sunog, no? So, yung mga as you test the strength of that steel, nabawasan na yung strength niyan. Kasi yung iba nagbuckle na, yung mga flange o yung mga some part na yupi dahil sa init. However, yung concrete
itself, no, is very strong in terms of fire, no? Tapos yung steel, may steel siya, pero nakatago sa loob. Hindi siya exposed agad sa fire. Okay? Ano pa? Okay, so, i-compare mo naman siya sa wood, di ba? Of course. Madali masunog ang wood na structure. Rigid and low maintenance. Rigid ang concrete versus sa steel. Kapag high-rise yung structure natin, mas gusto nating mas rigid siya. Okay? Yung hindi masyado magalaw. Yes, gumagalaw siya during the earthquake. Okay? Magsisway yan dyan. Di natin mapipigilan yan. So may tinatawag tayo kasi na vibration. So magbabibrate at magbabibrate talaga yan. May period yan. May sinusundan kasing period yan at a certain height. So magbabibrate at magbabibrate. Meron tayong tinatawag na drift or deformation. Okay, horizontal drift. Ngayon, ang steel, yung concrete versus steel structure, lower siya yung drift niya versus sa steel. Ang taas ng drift ng steel. Taas yung deformation, yung horizontal. Pero safe yun, class, no? Safe yung structural member natin. Kapag ka masyado nang mataas yung drift natin, yung horizontal motion ng ating structure with regards to the other level, no? So, kapag mataas na yung sway natin, though safe yung structural member pag na-design ng tama, no? Ang hindi magiging, ang masisira, class, yung mga non-structural elements such as cladding, walls. Sira yung class, no? Wall and cladding, sira yun. Yung mga ceiling, masisira yun kasi nag-shake yung mataas, mabilis, shaky yung steel structure eh. Kaya usually, ang mga high-rise building, class, gawa sa concrete. Okay, gawa sa concrete kasi mataas nga yung sway ng steel structure. Okay, meron namang mga steel pero recently lang nauuso yung steel na ano, na high-rise pero naka-bracing yan. Okay, may mga bracing, guys. Ayun, kaya mas pinipili ang concrete kasi mas rigid siya for high-rise structure. Para less yung damage sa mga non-structural members kapag nagkaroon ng earthquake. Mas rigid kasi siya. Low maintenance. Yung steel, kailangan mo laging, yung, especially pag exposed sa air, lagi mo kailangan pinturahan yan kasi, of course, mga ngalawang, mababawasan yung cross-sectional area ng steel. So, pero ang concrete, di mo kailangan, wala siyang maintenance na para, kailangan nating i-maintain to para ma-maintain yung strength. Wala siyang ganun. No? Mataas siya. Yun, kung ano yung compressive strength niya, actually, tataas pa siya ng tataas. Okay, so, hindi ganun, hindi mo kailangan i-maintain yung concrete para ma-maintain yung ano no, yung strength niya. Unlike sa steel niya, kailangan mo, may mga ganun, kailangan pinturahan taon-taon pag na tatanggal na yung pintura. Long service life, yung concrete, no? Reinforced concrete to be specific. Kasi ang concrete, guys, habang tumatagal, lalong pang tumataas yung compressive strength. Unless ma-subject siya sa ground motion. So after earthquake kasi, we have to test the concrete kung may mga crack siya. Mababawasan kasi yung ano yun, yung uh, yung strength. Pero kung wala naman, pataas lang ng pataas yung compressive strength yan, class. Kasi after curing, so we all know that after 28 days, marireach niya na yung design strength niya. Halimbawa, nag-design ka ng 4,000 PSI or 28 megapascal. Ito yung design strength mo. Marireach niya yan after 28 days. Maaabot niya na yan. But after 28 days, pwede mong i-test ulit yan, 56 days. Test mo ng 56 days after 28, so almost 2 months. I-test mo yan, tataas pa yan, class. No? May mga point something lang siya na tumataas. Actually, minsan, maabot pa siya ng 30, no? After 56 days, no? Pero yung increment na yun, paunti lang ng paunti. Throughout the years, may increment pa rin siya. Okay, kasi nagko-cure pa rin na nagko-cure yung concrete eh. Nawawala yung water na ginamit mo during the mixing. As water kasi na-remove doon sa concrete. So, nag-i-increase yung strength niya.
pag nagko-cure siya. Okay, paitaas lang ng pataas yung strength niya. Kaya, pwede natin masabing, ano siya, long service life. Versatile. Versatile is, kasi hindi naman agad hardened concrete yan eh. Fresh concrete yan. So, pwede mo siyang i-shape, pwede kang gumawa ng forma na iba't iba yung shape, no? Pwede kang gumawa ng forma na iba't iba yung shape. Kaya nga favorite yan ng ano yung architect eh. Kasi kaya niyang maging iba, pwede kang mag-arc beam, any shape of the beam. Kasi, diba, may arc beam ka, okay, arc ko na beam, may circular column ka, okay. So, pag gumawa kasi ng arc na beam, tapos steel, special order ng steel yan eh. Eh, sa concrete, gawan mo lang ng forma yan, na pa ganyan. Ganyan na yung beam mo eh. Diba? So, okay, any shape, pwede mo siya maggawa, kaya versatile siya. Economical use of materials. I-compare natin yung beam ulit ng steel sa steel beam, steel structure, and concrete beam. Nasa fourth floor tayo, fourth floor. Para magawa yung ano na yun, para magawa yung beam na yun sa fourth floor, pupormahan mo muna. May kahoy ka, yung panday, gagawin niya ng panday, yung forma, lalatag ng steelman yung bakal, bibend nila, tapos buhos, pwedeng manual mix yan, mabuhusan yun. Pero ang steel, hindi ganun gagawin. Buo na yung steel. Dadalhin doon sa site. Okay. Usually, ang haba ng bakal, 6 meters or 12 meters. Pwede mo yun, pag bibili ka, 6 meters or 12 meters, yun lang dalawa pagpipilian mo. Okay, so pag bibili ka kung may beam ka na 3 meters, edi ipahati mo yung 12 ng tagte 3 meters. So, dadahilihin yun, 3 meters na yung haba sa site. At yung 3 meters na length ng beam na yun, ang bigat nun. So, paano may aakyat yun sa fourth floor? Diba? Kailangan mo ng special equipment, no? So, kaya kailangan mo ng additional labor cost, no, para doon. So, para maangat siya, kailangan mo ng mobile crane, okay? So, pulleys. So, additional equipment yan. Additional labor. May kailangan mo ng welds. Ayan. So, mas magagandang equipment and skilled labor ang kailangan mo pag steel. Pero kapag concrete, mason. Yan, mason. Kailangan mo ng mason. Um, Basta may mason ka, may steelman, laborer, makakagawa ka ng concrete structures. Okay? Just me. Kaya nga mostly, di ba, sa mga probinsya, concrete structure ang gawa doon. Kasi hindi mo naman kailangan ng mga special skilled worker eh. Mga special equipment doon. Okay? So that is the advantage of using reinforced concrete. Disadvantage. Kabaliktaran niya, low tensile strength. Low tensile strength. Of course, alam natin yan. Kahit may bakal yan, class, kapag ka naka-tensile na yan, ang hina na yan, class. Okay? So, pangit na gamitin yung concrete. Kaya, wala kang makikita na bracing, cross bracing. May mga structure tayo na cross bracing. Nagawa sa concrete. Cross bracing nagawa sa concrete. Reinforced concrete. Usually, gawa yan sa bakal. Kasi, ang mga cross bracing, mainly, ang purpose nila to resist tension. Kapag nagkakaroon ng earthquake, pupush yan dyan, tension to. Okay? Pag galing dito yung earthquake, ito yung tension. So, mostly ang purpose ng cross bracing is to resist tension force. So, low tensile strength.
Expensive formwork, yung pinag-usapan natin kanina bago ka makakuha ng concrete beam, kailangan mo ng formworks. Ang problema doon, pag may iba kang project, hindi mo na magagamit yung formworks na yun, especially kapag iba yung dimensions ng mga beams. Unless yung project mo raw house, swerte mo pag nakakuha ka ng raw house kasi isang house na to, same lang din doon sa forma ng panibagong bahay, 'di ba? So, usually kapag residential yung mga um, project mo, yung nagamit mong formwork dito, sa ibang site, bawal na siya. Okay? Heavy members and large member size. Pag-isahin na lang natin to. Compare natin yung area ng steel. Ito na lang. Ano ba, may steel ako na ganito. Yung capacity nito, 100 kilonewton. Let's say 100 kilonewton. For example lang. Pero pag may ganito kang concrete, ganito yung cross-sectional area, hindi 100 kilonewton ang strength nito. Para matapatan mo, yung 100 kilonewton na strength ng steel, mas malaking cross-section ang kailangan mo. Eh di mas mabigat yung steel. Yung concrete rather. Mas malaking cross-section ang kailangan mo. Thus, kung o-observe natin yung substructure ng mga ng reinforced concrete tsaka steel, o compare natin same height, same geometry ng structure, mas malalaki yung footing. Okay? Mas malalaki yung footing ng mga reinforced concrete. Kasi mabigat yung superstructure niya. Mabibigat. Heavy members. Okay? Ang nagsasuffer doon yung footing natin or foundation. Large member sizes. Usually, mga nakikita sa mga residential, school, commercial, ang mga distance ng mga beams, 7 meters, 6 meters. Sobrang dalang kayo makakita ng mga mahabang beams. Usually sa mga malls, mga ganun. Pero yung ginagamit doon, steel na. Pag mahabang beams. Kasi, kapag ka ginawa mong concrete, halimbawa, meron kang 10 meters na column to column, tapos gawin mong beam yan, 10 meters yung beam mo na length, ang taas ng depth niyan. Ang laki ng cross-section niyan. Okay? So, sa Iloilo Central Market, kung taga doon kayo guys, no? So, ni-retrofit namin doon. So, nag-retrofit kami ng mga biga doon. Kasi tinanggal namin isang column. Okay. Kasi naglagay doon ng escalator. From 8 meters, naging 12 meters yung length. Okay. Actually, 8 meters pa lang yung depth niya. Nasa 800 millimeters na. Okay. Ngayon, kapag naging 12 meters yan, hindi niya kaya yung load na ilalagay mo sa kanya. So, anong ginawa namin? So, dahil hindi kaya ng concrete yan, di mo naman nag-retrofit na, lalagyan na ng bakal yan. Okay. Steel jacking. Okay. Steel jacketing. Ayun. So, magre-require habang mahaba kasi yung beam natin, mas malaki yung load na nare-resist niya. Mas malaking moment, large member sizes. Thus, hindi ka makakita ng mga girder sa mga long span bridges na gawa sa reinforced concrete. Gawa yon doon sa pre-stress concrete. Gumagamit ng pre-stressing cable, meron na siyang mga naka-camber na siya, may pre-stress na siya, may compression sa baba para pag nag-deflect, nalalabanan yung tension. Yun kasi yung purpose ng pre-stress. Okay, ang mga ginagamit class sa mga bridges, usually, pag yung mga sir, concrete yung nakita ko Pag ganito yung shape di ba concrete yun? Ganito yung shape na. Ang tawag dito class is ashto girders, yung mga pa-letter I. Ashto girders yan. Hindi yan beam. Hindi yan reinforced concrete. That is pre-stress. Mga pre-stress yan. Gumamit yan ng mga cables. Pre-stress cables. Ito yung parang mga nakatirintas na mga stranded. Pag mga nakita ko yung poste, no? Yung mga support nila. Mga pre-stress cables yun, guys. Okay? So, kaya, hindi gumagamit ng mga reinforced concrete sa mga mahabang span. Number 5, variable properties. Kapag gumawa ka ng concrete na manual mix, ito yung nagiging problema. Nagma-manual mix ka. Usually kasi may mga site kasi na hindi makakapasok yung mixer, concrete mix. Hindi kasya sa daan
Okay, so mapipilitan ka mag-manual mix, especially pag mga residential no, na nasa masikip siya madadaan. Mapipilitan ka mag-manual mix. Anong problema doon? Variable yung strength nun, iba-iba. Okay, kasi ilan lang ba yung laman nung mixer na may one bagger mixer, may maliit lang yun, ilang cubic lang yun, 1 cubic, 2 cubic lang yung laman ng class. No? Pagka naghahalo, iba na namang halo, ibang um, maglalagay na ng grabat, ganit dalawang semento, ganun. Hindi mo mamimit talaga yung kung ano yung strength na nabuhos mo nung una, hindi saktong-sakto, yun din yung strength mo na nabuhos mo pangalawa. Okay, so nagkakaroon ng variable strength, hindi uniform. Kaya as much as possible, pag magbubuhos class, kung makakapasok naman yung mixer, i-ready mix na. Actually, mas mura ang ready mix compared sa ipapamanual buhos mo. Kasi during buhos, ang dami mong tao na babayaran para magpasapasahan ng ano. Kasi kailangan mabilis yung buhos eh. No? Kasi hindi pwedeng mag-cure yan or matuyuan. Okay? So, mas maganda, kung kasya naman yung mixer, ipilitin, no? Na naka-ready mix na yung concrete. Kasi kakaroon tayo ng variable properties pag minano-mano yan. Pag umorder ka na ready mix concrete, 6 to 8 cubic yun, yung laman nun. May 6 meter, 6 cubic meter na maliit na mixer, ready mix, and then 8 yung malaki nila, 8 cubic. Okay. Now, let's proceed with the design procedures. We have two design procedures here, working stress design at saka strength design. Okay, simplihan na lang natin. Ano ba yung WSD? Ano ba yung USD? So, WSD class, gumagamit tayo ng service load. Dito, gumagamit tayo ng ultimate or factored. Factored yung loads. Ano yung service? Ano yung factored? Let me open my NCP. Okay, pero yung copy ko ng soft copy ko ng NCP, this is the first printing. Marami pa tong yung first printing kasi marami siyang error sa pagkakasulat. Okay. So ngayon, nag-release sila ng second printing para matama yun. Ang reference neto class is ACI. Okay. ACI 318-10. Okay, 318-10. So, percent. Search lang ako guys. So, chapter 2, ang NSCP consists of minimum design loads. Ang chapter 2, ang reference nito is ASCE 7-10 din, 7-10. Okay. Ang chapter 4, ito yung ginagamit natin pang design ng concrete. Ito yung ACI, ang reference. American Concrete Institute. Okay. So, sa chapter 2 class, mayroon diyang design load na ginagamit. Ano-ano yung mga design load? Okay, so meron tayong tinatawag na dead load. Dead load, generally, weight of the materials permanently attached to the structure. Yung sariling bigat mismo ng biga, sariling bigat ng column, ng slab, there are dead load. Yung mga permanently attached, ceiling, tiles, finishes. Yan. For example, yung weight ng concrete. Ang weight ng concrete class, ang bigat ng concrete per cubic meter, andi dito siya. Okay, so 23 point. Ganyan. Okay, ito. Concrete reinforced, may bakal na yung concrete, no? With stone including gravel is 23.6. Okay. Ito yung mga lightweight concrete, nasa 17.4 lang. Kilonewton per cubic meter yung bigat. Mas mabigat yung normal type of concrete. Okay, so ito yung tinatawag na service loads. Kung ano yung mismo nakalagay dito sa mga dead loads. Meron din tayo live load. Halimbawa, ang school buildings, ang normal classroom, ang ilalagay mo daw na load doon kasi tayo ay live load. Magalaw. Okay. Ang classroom, 1.9 kilopascal. So, mahirap kasi kung yung mismong gumagalaw yung live load mo, so, saan mo siya ilalagay sa room? So, ang ginawa ni Code, lagyan mo na lang yan buong room mo ng 1.9 kilonewton per square meter. So, imagine mo, 1.9 kilonewton
per square meter. Kumbaga, 4 lang 'to na tiles, eh. Parang sa isang tiles, isang tao ang nakatayo, gano'n. Sa isang tiles na 0.6 by 0.6 'no. So, 'di ba usually yun yung mga tiles sa classroom, eh, 0.6 by 0.6. So, sa isang tiles may isang taong nakatayo, gano'n yung assumption ng code sa classroom 'no. Maglagay ka ng gano'n kabigat, 1.9 kilopascal. KPI ito, Yun ang tinatawag na service loads. So, yun yung design procedure ng WSD. Gumamit ka lang daw ng service loads. Pero pagdating sa USD, gagamit ka ng factored loads. Ia-amplify mo siya. Pinapataas mo yung real loads, okay, yung working loads or service loads, pinapataas mo siya. By what extent? Dito ka titingin, class, sa load combination sa section 203 of the NSCP. May kita kayo dito, class. May multiplier tayo, yung D dito refers to dead load. May multiplier tayo dito na 1.4. So, i-multiply mo daw siya. Dagdagan mo ng 40% yung dead load mo. Okay? Nataas yun. Pag may live load ka naman, dagdagan mo ng 1.6. So, ito na magiging load combination natin. 1.2 dead load plus 1.6 live load. Nandito rin yan sa chapter 4 ng NSCP. Okay, so ito, nasa 405. Okay, dito rin yan. Yung mga load combination na dapat ginagamit. So, ito kasi yung ginagamit pag nagde-design tayo. Sabi dito ni code, okay, gamitin natin itong mga codes na to. Load factor shall be at least, okay, expectation. So, ito dapat i-expect natin, exceptions, rather. Or we have to expect these loads na ito yung mangyayari. No? May amplifier tayo. So, parang ito na yung safety purposes ni code. So, yun, ultimate or factored. Minumultiply natin yung nasa chapter 2, 204 na dead load, 205 na live load ng certain multiplier. Service, actual lang. Okay. So, anong advantage ng service? Actual load yung nakikita natin. Okay, actual load. Anong advantage ng ultimate? Yung advantage nito, class, na pupush natin, dahil mabigat yung load, na pupush natin yung structure to reach its ultimate capacity. And that's what we want on the design. Ma-reach niya yung ultimate capacity niya. Remember the stress strain diagram of the concrete? So we have the FC prime. Gusto natin maabot niya yung FC prime. Not literally na abot talaga, but still nasa plastic condition siya. So plastic na to, class. Kasi ang taas ng load mo eh. Okay, nasa plastic. Ganon din sa stress strain diagram ng steel. Gusto natin mag-yield siya. Lumampas siya sa yielding point niya. Okay. So, yun yung assumption doon sa USD. However, sa WSD, service loads lang, dapat linear elastic siya. Pagdating sa WSD, yung assumption dito, dapat at this load na hindi naka-factored, elastic yung ating material. Okay, elastic dapat siya. So, sir, ginagamit mo ba sa pag-design yung WSD? Hindi na. Ang USD na lang ang ginagamit sa concrete. Saan na lang ginagamit to? Sa pag-check na lang ng, hindi na design yun na kasi you're just checking. Ito, dinedesign mo talaga kung ilang yung bakal, gaano kalaking cross-section, USD ang gagamitin. Pagdating sa WSD, tapos ka na mag-design, you're just checking the deformation of the structure. O, nag-deform siya, elastic pa ba yung deformation niya? Pag hindi, balik ka dito sa USD. Design mo ulit, redesign mo. Okay. Check mo ulit dito sa WSD. Tapos ka na mag-design. Elastic ba ulit yung deformation? Pag elastic, so, dapat elastic yung deformation. Kasi, we don't want, no, yung limitation niya, class, yung limitation nito, yun, hindi mo nga nakita yung behavior nagmigiging plastic niya. Pagiging plastic niya, conditions, yung mga nag-exceed sa service loads, hindi mo siya nakikita. Yun yung limitation ng WST. Okay. Pero, nami-meet naman natin, dito dapat natin ma-meet yung pagiging elastic ng material at WSD. Yun lang yung dalawang pagkakaiba nun. Parang WSD for checking, USD is for the design. WSD is for elastic stage, USD is for plastic stage, inelastic stage of your strand.
Okay. Kasi kapag i-design mo nga naman siya ng naka-elastic, sobrang uneconomical. Safe, pero hindi economical. Pero kung i-design mo siya up to its ultimate stage, sinasagad mo yung mga capacity niya eh. Okay? Pero yung load naman talaga, hindi ganun ka. Parang yung load mo na ginamit, in-amplify naman siya. Yung pinang-design mo na load, naka-amplify. Okay? May factors ka naman. So may safety pa rin doon kasi hindi naman totoo yun yung load natin eh. Pag nagde-design kasi tayo class, kailangan natin ng loads. Kailangan ka munang dumaan sa structural theory bago mo ma-design yung structure. Kailangan mo ng internal forces, shear bending moment. Di ka makapag-proceed sa RCD. Sa steel, sa reinforced concrete, kung hindi mo pa nalalaman yung internal forces. Yun yung first step, structural analysis. Bago ka mag-design. Okay? So, meron tayong tatlong type ng maide-design. Depende yan doon sa nagiging behavior ng concrete at steel. Explain ulit natin yung stress strain diagram. Okay, stress strain diagram. Okay. Ito si stress strain diagram ni concrete, ito si steel. So, si steel, di ba, tinitingnan natin doon is the yield strength. Si concrete is yung FC prime. Okay. Ano yung balance design? Balance, maximum stress ng concrete na reach na natin. Okay. So imagine mo, yung ano natin, this is your beam, na-reach na yung maximum stress sa compression side. Sa tension side naman, yung bakal natin, na-reach niya na yung, actually hindi maximum stress dapat sa steel. Yield stress lang. Na-reach niya na yung yielding point. Nag-yield na yung bakal natin. Na-reach niya na to. Sabay yun. Pero imposible yung mangyari kung class no, sa mga design na magsabay na ma-stress, na-reach niya tong maximum stress, tapos yung ating bakal, nag-start na siya mag-yield. Okay. Next, under reinforce. Imagine this is the balance design. Pag under reinforce, binawasan mo yung bakal. Okay. Pag binawasan mo yung bakal, uunti sila. Imagine same yung load Tapos, same yung load, same yung pinapagawa. Imagine these are people, no? Group of, may groupings. Apat sila. Okay, so, edi apat sila, na-stress na sila, no? Dahil apat sila. Binawasan mo pa yung isa. Dahil binawasan mo yung isa, mabilis silang may stress. Tatlo na lang sila eh. So, ang nangyari dito sa under-reinforce, stress na si bakal, pero yung concrete, hindi pa nai-stress. Okay, hindi sila magsasabay. Stress na si bakal, yung concrete, hindi pa nai-stress. Or nag-yield na yung bakal, nahihirapan na sila. Pag nag-yield yung bakal class, kitang-kita mo yung deformation. Pag nag-yield na yan dito, lampas na siya dito. Kitang-kita mo yung deformation niya. Ang laki ng deformation. Ito yung strain natin. Pag nag-yield siya. Okay? Unti yung bakal eh. Nag-yield sila. Mas nag-deform. Pero yung concrete hindi pa siya nai-stress. Pag na-stress yan, dyan na mag-start mag-crack yung compression side. Okay, next, over-reinforce. Ang daming bakal. Ang dami nyo sa isang grupo. 8 kayo, halimbawa, nagtutulungan. Siyempre, less stress yan. Chill lang yung mga bakal, no? Chill lang sila dyan. Ito lang yung stress nila. Yung deformation, ang liit lang. Pero ano nangyari sa concrete? Kasi, yun lang yung concrete natin eh. Di naman, kung ano strength niya, yun lang eh, di ba? Unlike sa steel, pwede mong damihan, pwede mong bawasan. Sa concrete sila, yun lang yun eh. No? Ano nangyari sa concrete? Chill lang yung bakal dito. Maliit yung deformation, hindi na i-stress. Yung concrete natin, stress na. Over-reinforce kasi. Okay. Yung steel, hindi nag-yield, does not yield. Chill lang sila dito. Maliit yung deformation, pero yung concrete, stress na. Okay, may chance na wala kang makikitang deformation sa ating beam, pero nag-crack na sa compression side. Pag nag-crack yung compression side na yan, class, ano matitira? Steel, natira dito. Pwede ba yun? Hindi. Instant collapse yung structure natin pag nangyari yan.
Instant collapse. Wala kang makikitang any sign. Hindi man lang nag-deform yan. Nag-crack na yung compression side niyan. Okay. Kasi nga, chill lang yung bakal yun. Tibay ng bakal yung concrete mo. May load kasi dyan eh. So, hirap na yung concrete eh. Okay. So, ano nangyari? Instant collapse. Chill kang nagkakape. Hindi mo man lang nakita yung beam mo na nagbe-bend hindi mo nga nakitang mag-bend talaga yan, no? Bigla ka na lang nag-collapse yung structure. Wala, deads yung nandoon sa loob. Unlike sa under-reinforced, nakikita mo. So, may deformation kang makikita. May deformation siya. Okay. Bago man mag-crack itong concrete sa taas, nag-yield muna to. Yung bakal dito sa baba. Pag nag-yield yan, class, ang taas ng deformation, okay. In reality, ang deformation ng concrete na allowable deformation, depende sa length pa rin ng beam. Pero nasa 5 mm, 10 mm, yun siya. No? Hindi mo naman siya kita. No? Pero pagka kita na yan, nagbe-bend na talaga. So, di ba nakakatakot na, no? Pag nagbe-bend na talaga to. Pero hindi pa rin nagko-crush yung concrete niyan. So, meron ka pang chance, dahil nakikita mo, nagbe-bend na to, nakakatakot na to. Pwede mo nang evacuate yung structure. Pwede pa nga i-retrofit yun. Papa-retrofit mo na yun. Diba? So, sa under-reinforce, you have signs. Okay, you have signs na yung structure natin, nag-yield yung bakal, ang kasunod ng pag-yield ng bakal, yung concrete na, yung susunod na masisira. Kaya, may chance ka pa ang pa-retrofit yun. Okay? So, anong magandang design dito sa tatlo? Ito, hindi, imposible naman magawa to. No? Anong magandang design sa tatlo? Obviously, yung under-reinforced. Hindi porket marami kang pera, tadtarin mo na ng bakal yan. Ay, sir, mayaman naman yung client ko eh. May, kahit daw gumastos ng kahit magkano. Hindi ganun. Hindi mo pwedeng tadtarin ng bakal yan, class. Unsafe yan. Hindi yan pinapayagan ni code. No, kaya pag magde-design tayo, guys, under-reinforced. Okay. So, sakto lang yun na dapat na i-design natin. So, yun yung pag-aaralan natin sa mga susunod na video. Okay. Design. Kung tayo magde-design, gusto natin to. Paano kung hindi tayo nag-design? Na-design siya ng previous engineer. Tapos, hindi niya nasunod yung code. Okay. Ang tawag doon, i-analyze na natin. Okay. So, may dalawa tayong problem dito sa concrete. Analysis and design. Yung design, tayo masusunod kung anong gagawin. Ito yung sobrang daming sagot sa design. Kaya may mga i-discuss ako na, ito lang yung gamitin muna natin pag magde-design. Okay, para pare-pares tayong sagot. Sa analysis, isa lang sagot dito, guys. Okay. Isa lang ang sagot dyan sa analysis. Okay, so, anong pinagkaiba nun? Existing na siya. Or pwedeng si client kumuha ng structural engineer na design niya na yung may structural drawings na, tapos ngayon, namamahalan siya. So, namamahalan siya sa bilang ng bakal. Baka pwede pang bawasan yan. Kukuha siya ngayon ng isa pang structural engineer na magpa-perform ng value engineering. Sa value engineering, ang ginagawa dun, class, papamurahin mo yung structure. Pero safe pa. Hindi yung basta-basta ka na lang magbawas ng bakal. Magbawas ng dimension. Hindi ganun. Okay. So, babawasan mo yung quantity based on your calculation, pero safe pa rin. Based on standards, safe pa rin naman siya. Value engineering ang tawag nun. Okay, so, ginagawa doon, nag-a-analyze ka kasi existing na yung structure mo. Sobra-sobra. So, ang ginagawa kasi natin sa RCD, kukunin natin for example, yung capacity niya. Yung moment capacity niya. Tapos, titingnan natin kung ano yung applied maximum moment mo dito. Okay, di-discuss ko to yung mga MU tsaka VMN sa mga susunod na meeting. So, yung MU is the maximum moment applied on the structure. Ngayon, sobra-sobra naman. Halimbawa, 100 kilonewton meter ang kailangan niya. Ang capacity ng section mo, ang kaya niyang moment na i-resist ito, 80 lang naman ang idadalhin. Okay, baka pwede pa natin bawasan yung bakal. Okay, ganun ginagawa sa analysis. Sa design, purely loads ang nakalagay. Okay, purely loads ang nakalagay, then we have to identify kung ilan bakal, ano yung cross-section ng ating biga.
Okay, i-identify natin 'to. Ayun yung nasa design, okey? So, ayun, dalawang type ng problem yung meron tayo, analysis, given na yung cross section, given na yung bilang ng bakal, aalamin natin yung capacity niya. Sa design, given yung loads, alamin mo yung moment nito, toss part muna, tapos ide-design mo siya, yung bilang ng bakal. Ano yung pinaka best possible section diyan? Paano siya magiging under-reinforce? Okay, ito yung hahabulin natin 'pag magde-design tayo, under-reinforce. Okay? So that's it, no, for our discussion today. Okay, for the introduction of the reinforced concrete design.